Hello there, brothers and sisters in Christ. Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, Sir Ed, mga ka-Ed Ella Vlogs. Nandito po muli ako para magbahagi ng Bible verse for today. Mula po ito sa Aklat ng Hebreo, Kabanata 30, Talata 4 hanggang 6. Ang sinasabi po dito, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalinya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwanan ni pababayaan. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa atin, hindi ako matatakot. Ang masishare ko lang po dito tungkol sa pagbasang ito ay ang faithfulness po ng mag-asawa sa isa't isa. Faithfulness and marriage. Bilang kami po mag-asawa, Kabadimar, una-una po, hiniling ko po sa Diyos na pagkauluban po ako ng asawa na hindi naman po perfecto asawa, kundi isang asawa na may pananampalataya sa Diyos. The best na po yun. Sa amin pong buhay mag-asawa, hindi rin po perfect ang aming marriage, pero sa awa po ng Diyos ay yung aming pong marriage po ay isang sagrado para sa amin. Unang-una ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig namin sa isa't isa. Hindi na po kami dalawa, kundi isa dahil na nag-isa kami ng Diyos. Sa buhay mag-asawa nga po, ay sa una masaya, syempre po wala pang anak, wala pang masyadong problema. Habang tumatagal po, nandun po yung mga trials, struggle, fear, dahil nga po sa sitwasyon ng buhay. Pero sa awa po ng Diyos, basta po lahat ay tayo inaayon sa pananampalataya sa Diyos. Hindi po tayo nagpapatalo sa anumang pong tukso sa paligid, sa mga negative sa paligid. Anumang pong desisyon ng isa ay dapat po ay sinasangguni sa kabiya. Dapat po maging isa ang desisyon ng mag-asawa. Andun po yung dapat ay may unawaan at yung pagbaba ng pride. Kung yung isa po ay medyo mataas ang boses, kailangan po yung isa ay pagpasensya. Hindi po dapat pinapalakihan naman pong pagkakaunawaan. Minsan po napakaliit na bagay lang po. Minsan ang hindi napapag-unawa ng mag-asawa, di po ba? Relate po ba kayo dyan? Yun po ay yung mga bagay na napakasimple, pero dapat po hindi natin yung pinapalaki. At hindi po sa lahat, nasusolusyonan po agad yung kung sa proper communication po ng bawat side. At higit sa lahat po, magdasal po ang bawat mag-asawa, bago matulog, nandun po yung banding sa pagdadasal, banding sa kwentuhan, banding ng pamilya, ng mga anak. Pag po talagang Diyos ang nasa gitna ng marriage, masasabi po na ang lahat po ay malalampasan dahil nga po sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan, ni iiwan, hindi kayo kayang paghiwalay ng tao basta nasa gitna niyo ako. God po talaga, God is love, dahil sa awa po ng Diyos, kami po ay ito, nagmamahalan po kami ni Kabady, dahil si Kristo po ang aming sentro ng buhay. Ngayon po, maraming salamat po. God bless us.